gabi po sa ating lahat. Inaanyayahan ko na po na ang lahat ay tumayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming simbahan. Hallelujah! Hallelujah! Pwede po bang patiin natin ang ating katabilang happy anniversary? Happy anniversary po sa ating lahat. 19 years of goodness and faithfulness ng Panginoon sa ating mga buhay at sa ating simbahan. Kaya sa gabing ito, tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Before that, pwede po ang lahat ay inaanyayahan ko po muna tayong manalangin. Come on, let's make a circle po, at least 2 to 3 persons. Come on, let us pray. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Sa hapon na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Dahil naniniwala po kami na saan man naroon, may dalawa o tao na nagtitipon sa ngalan mo, ikaw ay naroon at kasama ka namin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, wala kami ibang nais, kundi ang mamahinga sa iyong presensya, O God. Kundi ang maramdaman at makainkwentro ang iyong banal na espiritu sa lugar na ito. Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak, lumalapit at dumudulog sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Nagsusumamo, Panginoon, na ang lahat ng lalaki namin, na ang lahat ng bitbitin namin sa buhay, sa hapon na ito, ay binibigay namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po ng kapahingahan ang puso ng bawat isa, Panginoon. At sa hapon na ito, Panginoon, nang ikaw ang maitataas, nang ikaw ang madadakila sa aming mga buhay. Walang ibang maluluwalhati, Panginoon, kundi ikaw lamang. Kaya sa hapon ito, Panginoon, nagkakatiwala po namin na sa iyo ang aming mga buhay at hinahayaan po namin na ikaw ang maniobra ng aming mga buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, naalay namin ang pampuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo dahil alam namin na ang Diyos na aming pinupuri at pinaglilingkuran ay tapat kailanman sa aming mga buhay. Muli, purihin, sambahin ka at itaas ang ngalan mo, Panginoon. Wala ibang madadakila, walang maitataas sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang. Maraming salamat po sa iyo namin binibigyan ang pinakamataas sa papuri, magsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen! Hallelujah! O purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Pwede po bang sumigaw ng pinakamakas na hallelujah ang nasasatignan at nagagalak na magpuri sa ating Panginoon in 3, 2, 1, hallelujah! O purihin ka, O Diyos! Dakilain ka, Panginoon, ng iyong mga anak sa hapon na ito. Dahil ang pinunta po natin dito ay walang iba kundi ang magpuri at magpasalamat at magpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang mawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Pwede bang i-intact naman natin ang ating mga katawan at samahan naman natin ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay
Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makasento. Sumasamba sa'yo, ganyan sa gara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ang pangalan. Pwede po ba natin ipalakpakan ang ating mga kamay? At samahan po natin ang malapad ng ngiti para sa ating Panginoon. Hallelujah! Maawi, nagpupuri, nagdiriwang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya ko, nagpupunan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya ko, nagpupunan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sino po dito ang gusto ng kagalingan, ng pagpapala sa ating Panginoon, at ng katagumpayan? Kaya pwede bang itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay natin muling ideklara sa ating buhay ang lahat na ito. Hallelujah! Hallelujah! Pagpapala, bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala, bumubuhos na Yahweh, Yahweh.
tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Salamat Panginoon sa hapon na ito. Yahweh ang ating Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Purihin, sambahin ka Panginoon. Salamat sa masaganang presensya sa hapon na ito. Hallelujah! Thank you. Diba? Salamat Panginoon. Sa iyo lamang pinakamataas sa papuri at pagsamba at pagsasalamat. Hallelujah. Pwede po bang minsan pa nating palakpakan ng ating Diyos na buhay? Hallelujah! Marapat lamang sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa hapon na ito. Hallelujah! Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang maramdaman at makaenkwentro ka sa hapong ito, O God. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa hapon po na ito kami ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso, na pusong basag, naghahanap, Panginoon, kami ng kalinga ng taong makakaintindi sa amin. Pero salamat dahil dinala mo kami sa iyong lugar. Dahil dito lamang namin mararamdaman ang tunay na kapahingahan. Marahil marami po sa amin dito. Basag ang puso. Wasak ang puso. Nasaktan. Na-offend. Pero sa iyo lamang, Panginoon, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal na nais namin makamtan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil lagi mong pinaparamdam sa amin na kahit ayawan kami ng iba, ikaw at ikaw ay mananatili sa aming buhay. Naririto kami, Panginoon, pinapalinis ang motibo ng aming mga puso. Hallelujah! Ikaw, Panginoon, ang humawak ng puso, ang pusong sugatan. Ay hinihingi namin ang kagalingan sa iyo, Panginoon. Kaya sabi sa mga awit 147 verse 3, ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng pusong basag na ito, na tunay na binuo mo at binigyan mo ng muling panibagong puso. Maraming salamat, purihin at sambahin sa gabi nito, Panginoon. Naalay namin ang awiting ito, tanda ng aming panalangin. Na pwede po ba natin ipikit ang ating mga mata? Tayo po ay yumuko. Tanda ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah. sa aking kahinaan.
sa bawat luhod at panalangin. Di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Tataas ang aking magkakamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking magkakamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking magkakamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking. Pwede pa ba natin itaas ang ating mga kamay at hayaan natin ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating kalagayan sa oras na ito. Hallelujah! Ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking magkakamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Nawa ang kalooban mo at ang nais
kamay at ating pong damihin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Mapalad po tayo dahil dinala tayo ng Panginoon upang maramdaman ang presensya niya. Hallelujah. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Let's feel the presence of the Lord. Kung damihin ang presensya ng Panginoon. Purihin at sampayin ka. Paitaas ang ngalan mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw ay naririto, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ay naririto. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Sa mga oras na ito, God, naalay namin ang aming mga buhay. Ito lamang, Panginoon, ang tanging namin na ibibigay sa iyo. Ang purihin ka at sambahin ang ngalan mo. Walang ibang importante sa aming buhay, Panginoon, kundi ang purihin at sambahin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. O Diyos, ngayon maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Ika'y mapupurihan ng lahat. Ika'y mapupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ika'y mapupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka.
hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. 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 Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Puri sa kataas-taasan, puri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, puri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, puri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, puri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng buhay, hari ng langit, hari ng buhay, hari ng langit, hari ng buhay, hari ng langit, hari ng buhay ko. Hallelujah! Purihin ka, hari ng buhay ko. Purihin natin ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Pwede ko ba natin ibigay ang pinakamainam na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah! Sambahin ka, purihin ka, dakilain ka, itaas ang ngalan mo ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dakilain ka, Panginoon. Mataas ka sa ating mga buhay. Walang ibang may tataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa iyong masaganang presensya sa gabi. Tunay ng kapahingahan at kapayapaan ng aming pusong basag ay natagpuan namin sa gabi. Maraming salamat, O Diyos, dahil muli binuo mo ang aming mga puso, binigyan mo muli ng pag-asa ang aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dakilain ka, sambahin ka at itaas ang ngalan mo, Panginoon. Walang maitataas sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon, at ang iyong mga salita. Na maraming salamat, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabi ito, i-bless mo po ang magbabahagi ng iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, ng iyong mga salitang ibababa ay mamutawi sa aming mga puso at isipan. At gamitin
namin sa pang-araw-araw namin mga buhay. Dahil wala naman po ibang purpose ang aming buhay, kundi ang paglingkuran ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya sa gabing ito, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala po namin ang araw na ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at mahal ka po namin. Kaya Panginoon, ito ang aming samot na langin sa ngalan ng Panginoong Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. God bless everyone. Praise the Lord. Good morning po. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, good morning kapatid. Ayan. Praise God. And it's good to be in the house of the Lord today. And bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, pwede bang batiin mo ulit yung katabi mo? Sa likod at sa harap, sabihin mo sa kanya, happy anniversary. Yan. Ano po, no? And this is our anniversary month. And I believe, ano po, na sa darating po na next Sunday ay isang service lang po tayo. Sa gabi tayo, sama-sama tayo doon sa gabi. At ano po tayo, ang ating pong speaker, ang ating district overseer, si Bishop Edgar Rivera. Ayan, kaya ngayon pa lang ina-announce ko na. Dahil alam mo po na excited tayo to celebrate our anniversary, yung ating pong grand celebration. Praise the Lord. And how many of you are excited to receive the word of the Lord this morning? Magsabi lang, Amen! Amen. I'm excited to share the word of God to you. And sige po, please bow down our head and let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that we can gather once again, Lord God, to worship you, to praise you, Panginoon, and to talk about your word, Lord God. I believe, Lord, you will speak to us today, Panginoon. Lord, yung salita, it is a double-edged sword, O Lord God. Pero Panginoon, nasusugatan naman kami sa iyong salita. Pinapagaling mo din kami, Panginoon, ng iyong salita. Kaya Lord, salamat po for your word today. Bless your word and bless your people, God. And use me as your mouthpiece today to communicate your word to your people, God. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede po nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, ang ating simbahan ay 19 years na. 19 years na at ako po ay 10 years na pong pastor dito. At sa akin pong 10 taon na pagpapastor, nakita ko po ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang simbahan. Amen po ba yun? Amen. Sa inyo po ba, nakita niyo po bang mabuti at napakabuti ng ating Panginoon? Magsabi lang, Amen. Amen. Praise God. At kayo pong umagang ito, ang ating pong pag-uusapan is all about focus to forward. Amen. Ano po yung aking focus para ako ay maka-forward? Amen. Hindi lang po tayo personally, kundi po pati po ang ating sambahan. Ang ating pong sambahan. At alam niyo po, last week during my prayer time, this is what the Lord impressed me. Ito po yung in-impress ng Panginoon. And I need to go back to these things. I need to focus on these things. If we want the church to go forward, to move forward, amen, kailangan dito tayo nakapokus. Amen? But before we go to that, I would like you to read with me, if you have your Bible, in Acts chapter 2, amen, in Acts chapter 2, verse 42 to 47. Amen? So ito po ay familiar verse sa atin. I always preach these verses. Amen? And I pray na from this word we can learn today. Amen? So focus to forward. So basahin po natin, sabi niyo dito, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. In verse 43, sabi niya, a deep sense of awe came over them all, and apostles performed many miraculous signs and wonders. In verse 44 to 45, and all the believers, what? Met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. In verse 46, they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great generosity. Ito po yung verse 7. And all the while praising God, enjoying the goodwill of all the people. And each day, sabi mo sa katabi mo, each day
Each day, ano pong ginagawa ng Lord? Each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Amen? The church is in the momentum during that time. The church is moving forward. May nadadagdag. Amen? May naiaayos, may kinokorek. Amen? May pinupuntahan ang simbahan po nung time na yun. The early church, the early community. Amen? Kaya po tayo sa ating pong simbahan ngayon, sa ating pong buhay, ano ba yung ating pong dapat pukusan? Amen? In our Christian life, in our Christian journey, at ganoon din po sa ating church. Amen? Napakahalaga po nitong topic natin ngayon kasi if we don't have this focus, ito pong tatlo lang po ito, pag hindi po natin ito pinukusan, amen, we cannot move forward. We cannot go to our, yung pong race na tatapusin natin. Amen? We cannot finish the race without these three things. Amen? So number one, ano po yung kailangan natin to focus, to move forward? Amen? We need to have foundation of faith. Sabi mo sa katabi mo, foundation of faith. Kailangan po yung pananampalataya po natin ay malalim po ang pundasyon. Amen po ba yun? Amen? Kasi po ang isang mananampalataya na malalim ang kanyang pundasyon, anuman yung bagyo, anuman yung mga problema na darating, anuman po yung mga pagsubok, anuman yung mga bagay na darating sa kanyang buhay, siya po ay mananatiling nakatayo if he or she has this what we call foundation of faith. Talagin mo yung katabi mo, malalim ba ang pundasyon mo? Amen. Malalim po ba ang pundasyon ng ating pananampalataya? Amen. Kailangan po malalim. Alam niyo po, meron pong isa, the tallest building on earth. Ano po yan? Sa Dubai, ano po yung pinakamataas na building po? Ayan po yung Burj Khalifa. Amen po, yung Burj Khalifa. Gano'n po kataas yan? 828 meters high. Sobrang taas. Amen po, no? Gano'n kaya? Halos 1 kilometro yung taas ng building na ito. Amen. Pero meron po siyang 163 floors. At yung kanya pong foundation ay 164 feet. Amen. Imagine, gano'n po kataas yung 164 feet? Kinumpute ko po, halos 50 meters. Ayan yung kanyang foundation. Foundation is 50 meters. Para umabot yung 163 floors of building, kailangan meron kang 50 floors foundation. Grabe. 64 feet foundation. Amen? At ito ba po ay sinangkapan ng 110 na tonelada ng bakal. Amen? Ganyan po katindi ito. Amen? Para makapagtayo ng ganyang kataas na building, kailangan po niya ng malalim na pundasyon. Amen? Kailangan na pundasyon. Kaya ganyan din po sa ating po pagiging Kristiyano. Kailangan po natin ng malalim na pundasyon if you want to go up, to move forward, to go upward. Amen? We need to have a strong foundation. We need to have a deep foundation. Bakit po? Kasi kapag kabababaw po ang pundasyon natin, ganito po ang mangyayari. Amen? Ito po yung isang building sa China. Siya po ay bumagsak. Amen. And they found out that this building, ay meron pong mapakababaw lamang na pundasyon. Kaya ang mga Kristiyano, ganyan din po. Pag mababaw ang pundasyon, bumabagsak, no matter how talented you are, gifted you are, amen, may posisyon ka sa buhay, marami kang pera, mayaman ka, pero pag hindi po malalim ang yung pundasyon, amen, it will just take a time to know, to prove it, at makikita nyo po kung ano po ang kakalampasan natin. Amen. Maybe it will happen to our life if we don't have a strong foundation. I was clear. Amen. Kaya po dito po sa may Book of Acts, may sinasabi ang Biblia dito. Sabi niya, yung mga believers, may mga believers po ba dito? Magsabi ng amen? Amen. Yung mga believers, may ginawa sila. Ano ang ginawa ng mga believers? All the believers devoted themselves. Amen. Dinibote nila yung kanilang sarili. When we say devoted, it is strong commitment. Sabi mo sa katabi mo, strong commitment. Saan po nila dinibote ang kanilang strong commitment? Sa apostles' teaching. Ano po ito? Sa salita ng Panginoon. Amen. Sa mga doktrina, alam natin yung doktrina natin. Kaya, meron tayong faith declaration ng ang Church of God. Amen. Matibay na po yan. Biblical po yan. Yan po ang ating tinatayuan. Amen. Kaya po, napakahalaga po na alam natin to. Amen? We need to be devoted in the Word of God. To the apostles' teaching. Bakit po? Kasi lalo na po ngayon sa time natin, marami po ng mga false teaching.
False teaching, false teachers are everywhere. They are in the social media. Kahit po yung mga dati na mga sikat na mga ngaral, amen, ngayon po mga nagtuturo na ng mga heretic, nagtuturo na po ng mga mali. Amen po. Last time, meron po, ayoko lang banggitin yung pangalan, amen po, nagtuturo na ng dualism. Yung ini-embrace na yung Marconism, yung Diyos daw po, may Diyos daw po na masama at may Diyos na mabuti. Amen po. Kaya po, hindi Diyos yun. Amen? Kaya po ito po, kaya po sa ating pong mga mananampalataya, sa ating pong mga tagapanguna, we need to devote ourselves. Sa workers ng church, amen, kailangan po natin to. Ano itong kailangan natin? Amen, i-require natin to. Amen, sa lahat po ng mga gawa, buong WORDA, amen, kung gusto po ito ng mga network leader, C2S leader, ibabati natin sa kanila. Ano po yan? Kailangan po meron tayong daily devotion. Sabi mo sa katabi mo, daily devotion. Amen. We have time for the Word of God. Hindi ka lang tuwing Sunday nakikinig ng salita ng Panginoon, kundi talaga pong may time ka para aralin ang salita ng Diyos. Amen. May daily devotion ka, lahat po ng workers ng church, at lahat po ng church ito, ginagawa na natin to, dumadaan po ng CLDP. Walang workers na hindi po pwedeng dumaan ng CLDP. Christian Life Development Program. Kasi ang CLDP 1 natin is all about biblical foundation, CLDP 2 character development, at CLDP 3 leadership. Amen po? All workers, the word that will check about it, amen, kung ito po ay mga dumaan dyan. At ito po ngayon, we want to offer this foundation class. We have this once in our church, and we want to do it again. Amen po, sana po yung mga graduate ng CLDP ay makapag-enroll po tayo nito. Amen? Amen? Bakit po natin kailangang lumalim? Bakit natin kailangang lumalim po ang ating pundasyon? Kasi meron po tayong tatayuan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan lumalim kasi meron tayong tatayuan. Parang walang gustong tumayo. Amen? Alam niyo po, ito po yung preaching sa forward, ay nag-forward din po hanggang dito sa atin ngayon. I don't want to ito po ay limitado lang doon po sa mga umaten. Gusto ko pong i-share ito po yung share sa atin ni Bishop Dr. Anthony. Ito yung ating tinatayuan, amen, yung dollar. Ano po yung dollar? Amen, kaya po kailangan malalim yung pundasyon kasi pag meron pong dadaanan, meron tayong tatayo, kailangan itong mundong ito ay mag-isesway niya, babagyuhin niya ang ating pananampalataya. But what is our stand? Amen, ano po yung tayo natin? Ano po? So ano po yung ating tatayuan? Amen. Kailangan po, ito po yung dishonest gain. Tatayo po tayo, hindi po tayo magpapatinag. Amen. Kapag merong offer ang mundo, amen, pero kikita ka ng limpak-limpak, pero galing naman sa masama, wag na lang. Amen po ba yun? Kikita ka ng limpak-limpak, meron po bang ganon? Amen? Kikita ka ng malaking pera, kikita ka, pero galing sa masama, pambihira. The world will offer you this. Amen? Ano po ang yung magiging tayo? Tatanggapin, wala naman nakakita? Amen? O hindi mapapahiya ang aking pananampalataya, mapapahiya ang aking tayo bilang Kristiyano. Amen po ba yun? Kaya when dishonest gain, meron pong offer ang mundo, paano po, mandadaya ka ba? Manloloko ka ba? Mangunguha ka ba ng pera na hindi mo pinaghirapan just for your own sake? Or tatayo ka sa iyong pagiging Kristiyano? Amen? One time po, meron akong workers na narinig, sabi niya, alam niyo po, hindi kami ganun kaluwag sa buhay, pero hindi kami magnanakaw. Hindi kami ganun kaluwag sa buhay, pero hindi kami magnanakaw. Hindi kami manloloko. Dishonest gain. Sana po hindi po tayo mahulog dyan. Amen? At pangalawa pong tatayuan natin, baka po hindi natin ito ginagawa, amen, yung ating offering kay Lord. Amen? Baka po ang iba sa atin, ang ating pong pinansyal na buhay ay hindi tayo makaraos sa hirap. Hindi po tayo makabangon sa kahirapan, hindi umaangat yung ating pinansyal na buhay because we are not faithful in our tithes and offering. Siguro, pwede na, Lord, kung ano yung merong maihulog, pwede na, but I am not faithful. Amen? Tatayuan natin yan. Amen? Kaya po kung ikaw ay may trabaho, ikaw po ay may negosyo, amen? Sabi ng Bible, test mo ang Lord dito. Subukan mo ang Lord dito. Amen? Baka po na-neglect na natin yan. Amen?
Diyan po masusubok kung tayo po ay tapat pa rin sa Panginoon. Are you faithful in giving your offering to God? Amen. Your tithes and offering to our God. Or, Lord, akin na lang to, pinagtrabahuhan ko to eh. Amen. Hindi na po natin ina-acknowledge o binibigay yung para sa Panginoon. Amen? At ano pa po yung love for God? Kumusta po yung pag-ibig mo sa Panginoon? Kapag tinatamaan po ba yan at mayroon pong nako-compromise or nagiging kakompetensya, amen? Kumusta po ang iyong tayo sa pag-ibig ng Diyos? Sa pag-ibig mo sa Diyos. Amen? At alam niyo po, nakakalungkot minsan sa mga Kristiyano kapag sila po ay may problema, kahit na sila minsan ay may commitment kay Lord, nangako kay Lord, nanumpa pa kay Lord, pero kapag dumating ang bagyo, ang kanilang unang bibitawan ang yung kanilang commitment kay Lord. Lord, next time na lang. Ayoko na. Pagod na ako. Nasasaktan ako. Di ba? Una pong binibitawan yan. Amen. Babagyuhin yan. Kung hindi malalim ang yung pananampalataya, I tell you, tayo po ay mawawala. Amen. Baka po kunti lang tayong ma-open, kunti lang tayong makorek, kunti lang po tayong ma-discourage. Nawawala na yung love mo kay Lord. Ang mga tao sa church, we are not perfect. Amen po ba yun? Tingnan mo nga kung perfect yung katabi mo. Amen. Pero kapag tayo, dumating ang pagkakataon na tayo po ay ma-offend sa kanila, ma-discourage sa kanila, sana mas mangibabaw yung pag-ibig mo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sana mangibabaw ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Sana mas mangibabaw. Amen? At ano pa po ba? Ano ba ang tayo natin sa LGBTQ? Amen? Ano ba ang tayo natin dito? Mananahimik lang po ba tayo dito? Amen? Mananahimik lang tayo? Kasi itong grupo po na ito ay malaki po ang kanilang sinisigaw, ang kanilang karapatan. Amen? Ang kanilang karapatan. Wala pong problema sa karapatan. Lahat tayo may karapatan. It's not about rights. It's all about inheritance. Inheriting the kingdom of God. Amen. In 1 Corinthians chapter 6. Kaya po ano po ang tayo natin dyan? Amen po. At hindi lang po yan, ano po ang tayo natin sa abortion? Tayo ba? Amen. Minsan ito po ay mabubuntis, dahil hindi pa kasal, hindi pa ayos. Anong gagawin sa bata na wala namang kamalay-malay, pinapa-abort. Gusto ko pong sabihin sa inyo na wala po tayong karapatan na kitilin ang buhay ng iba. Kahit anak mo pa yan. Wala tayong karapatan na kitilin ang buhay ng iba. Amen po ba? Parang ayaw nyo na pong mag-amen. Sabi sa iyo, may tatayuan tayo eh. Pag hindi malalim ang foundation, ayoko na, ang hirap pala sa church, ang daming ganyan. Amen? At ito pa po mas mabigat. Ito po, dinaanan na po natin to, yung remarriage. Ano ang tayo natin sa remarriage? We don't believe in remarriage. Amen? Hindi po hanggat buhay ang asawa, pinakasalan. Ito po ang ating tinatayo. We don't believe it. Bakit po? Kasi napakalinaw ang sinasabi ng Bible in Mark chapter 10, verse 11 to 12. He told them, whoever divorces his wife and marries someone else commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries someone else, she commits adultery. Amen. Ito po ang mga kailangan nating tayuan na salita ng Panginoong Diyos. That's why if we are not founded with the Word of God, pwedeng sabihin natin, ayoko na. Alis na lang ako, ang hirap pala dyan. Amen po, no? Ang hirap pala. Pag hindi malalim ang pananampalataya, sasabihin, ayoko na. Aalis na lang, o lilipat na lang ako ng simbahan. Amen. Doon sa nagtuturo ng blessing at prosperity lang. At least walang ayusan ng buhay doon. Hindi gagampalain ang buhay ko. Amen. Hindi ako makakarinig ng mga ganitong katuruan na hindi angkop sa aking lifestyle. Amen. Kaya lang, kahit na po hindi tayo sumunod, anong sinabi ba ng Panginoong Diyos sa kanyang salita? Then pag dito tayo tumayo sa kanyang salita, amen, sa Mark 7 verse 24 to 25, sabi po niya, anyone who listens to my teaching and follows it is what? Pakilakas po, is what? Is wise. It is like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise in the winds, beat against that house. Ano po mangyayari ito sa bahay na yon? It won't collapse. Why? Because it is built on bedrock. When you are standing on the Word of God, amen, your life
your house is standing on bedrock. Amen. Babagyuhin man, may mga pagsubok man, may mga unos man na darating, amen, yung buhay po natin ay nakatayo. Amen po ba yun? Amen. Ngunit yung mga hindi daw po sumusunod, itutuloy ko lang po yan. Amen. In verse 26, sabi niya, but anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Are you hearing the word of God today? Amen. Parang dadalawa lang nag-amen. Are you hearing the word of God today? Amen. Kaya lang, hindi po pala natatapos sa hearing. May kasunod, sabi, but anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish like a person who builds a house on a sand. Nakatayo lang daw po ito sa buhangin. When the rains and floods come and the winds beat against that house, what will happen? It will collapse with a mighty crash. Ito po ang mangyayari sa isang tao na nakikinig ng salita ng Panginoon pero hindi naman po niya ito tinatayuan. That's why we need to have strong foundation. Amen. Strong foundation na tayo po kaya nating i-obey ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Amen. Foundation of faith. The Word of God. Amen. Yan po ang pundasyon ng ating pananampalataya. I pray, amen, na tayo po ay makasunod sa salita ng Panginoon. Hindi po ito madali, hindi po ito madaling lakaran, pero sinasabi ko po, ito po ay worth it lakaran. Bakit? Kasi po, ang salita ng Panginoon, ano po, it will remain forever. Heaven and earth will pass away, but His Word will never pass away. Amen? Kaya po yan ang ating focus po, amen, sa simbahan natin, sa ating mga buhay. Una po yung foundation of faith. We need to have this strong foundation. Bakit po? Kasi po siguradong may bagyo. Hindi mo lang alam kung kailan darating. Amen po? Hindi mo lang alam kung kailan darating sa buhay mo. But you know what? If you have this solid foundation of faith in your life, which is the Word of God, amen, you will not be afraid. Amen, because you are standing on a solid rock, which is the Word of the Lord. Amen, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Yan ang salita ng Panginoon. Amen? At pangalawa po, ano ang focus natin to forward? Amen? We need to have this fervency of prayer, fervency of fire. Amen? When we say fervency, it means passionate, intense fire for the Lord. Amen? Ito po yung fire for God. Amen? Kaya po sabi ng Leviticus chapter 6 verse 13, the fire must kept burning on the altar continuously, it must not go out. Amen? Tayo po daw ng mga mananampalataya, we are the temple of God. Amen? The altar, we are the altar, the temple of God. Amen? At ito po kailangan nagko-continuous burning for the Lord. The altar, the fire must kept burning on the altar continuously, it must not go out. Fervency of fire. Kailangan po yan po ay tuloy-tuloy sa ating buhay. Amen. At alam niyo po, yung fire na yan, mananatili yan if you have oil in your life. Sabi mo sa katabi mo, oil. Amen. Kailangan may oil ka. At yung oil na po na yun, nakukuha po yun sa ating prayer life, nakukuha po yun sa ating worship life, sa ating pong devotional life. Amen. Yung oil, this is kaya po yung binasa natin kanina sa Book of Acts chapter 42, hindi lang sila nag-devote sa apostles' teaching and sa fellowship and sharing in meals, they devoted also their lives into prayer. Into prayer. Sabi mo sa katabi mo, prayer. Amen. Fervency of fire. Amen. Alam niyo po, kaya po ang ating simbahan, tayo po ay nananalangin, araw-araw may nagpe-pray po dito. Amen, dapat po ganoon din tayo sa ating po mga buhay, sa ating mga tahanan, sa ating mga personal time kay Lord. We always want to pray. Amen, this is where fire comes out, oil produced in our prayer time. Amen po, this is po, lumalabas po ang oil doon po sa prayer time natin. Amen, alam niyo po, the largest church on earth is a praying church, a prayerful church. Amen. Yung pong sa Korea, grabe po, halos 1 million po ang membro nila at meron po silang prayer mountain. Yung prayer mountain po na yun ay 24/7 may nagpe-pray po doon. Wala po tigil ang panalangin doon sa prayer mountain na yun. They are praying for their nation, they are praying for their church, they are praying for their family, they are praying for revival. Amen po, no?
tuloy-tuloy ang pananalangin. The largest church on earth is a praying church. Ano po ba nangyayari kapag tayo po nananalangin? Ito po yung sa Book of Acts pa rin. Sila Peter and si John, they are praying. At ano po nangyari? When they have prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. When we were praying, amen, yung nananalangin po sila, bumuhos po, napuspos ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya. At yung mga mananampalataya po na ito ay nagkaroon ng boldness, nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng lakas ng loob po na ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Na ibahagi ang gospel of Jesus Christ. Bakit po? Because they are filled with the Holy Spirit. Amen? The moment they start to pray, yun po ang nangyayari. Amen. Nagkakaroon po ng tapang, nagkakaroon po na pupuspos ng banal na Espiritu. Amen. That's why, amen, tayo po, ito pong ating prayer life, ito po ating altar, ito pong fervency of fire natin, ay dapat po tuloy-tuloy. This is our focus for the next how many months, how many years of my leadership as your pastor. Ito po ang ating gagalawan. Ito po yung focus natin. Amen po, ito pong foundation natin, kailangan lumalim. Lahat ng workers, kailangan po may babalik tayo, kailangan may devotion, kailangan nakapag-CLDP, kailangan nakapag-foundation class, because we want to dig deeper in our foundation. And we need this fervency of fire. On fire tayo palagi para nakakahawa, puspos palagi, ano po, ng banal na Espiritu ang mga manggagawa at ang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba yun? I was still here. Amen? Because I believe that prayer is the key to revival. We are praying for we want revival. Sinisigaw natin ang born again Pilipinas, sinisigaw natin ang born again Zambales, pero kung hindi po natin to pinapanalangin, hindi po natin to tinatrabaho, wala pong mangyayari. Amen? Because prayer is the key to revival. Kaya po ito po ang mga apostle, yung mga early believers, amen, yung sila po ay nag-devote sa Word of God, sila po ay nag-fellowship, nag-worship kay Lord, nag-pray. Ano po nangyari? Doon po sa Book of Acts, babalik po ako doon sa my verse 43, sabi po ng Bible, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonder. Amen? Nangyayari yung miracle, nangyayari yung signs and wonder when we are deep in our prayer life, in our word life. Ano po, baka kaya po wala pang miracle sa buhay mo kasi baka po sobrang babaw ng ating pundasyon. Baka po walang fervency of fire sa buhay natin. Walang intense or passionate fire sa buhay natin. Amen. That's why these people who are, the early believers, they devoted themselves in apostles' teaching. They devoted themselves, amen, in prayer. At ano po nangyari? Nagkaroon po ng maraming miracle. Yung anino ni Peter, dinaanan yung may sakit, gumaling. Isang preaching, 3,000, 5,000 ang nabuborn again, ang nakakakilala kay Lord. Bakit po? Kasi puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Are we still here? Amen? Kaya yan po yung ating pong focus. Foundation of faith, fervency of fire, and lastly, amen, I will end with this, we need to focus on the future. And what is this future? Amen. Kailangan po may focus tayo sa future, sa hinaharap. And when we talk about focus on future, I'm talking about the vision. Amen. I'm talking about the vision. Ano pa yung vision po ng ating simbahan? Ano ba ang kailangan gawin? Meron po tayong vision na born again Zambales. We are positioned in this place, in this area, because we have that mission to do. And that is preach the good news. And that is to make disciples. Yun po ang ating gagawin. Amen? Vision. Focus on the future. Alam niyo po, ito pong vision na ito ay hindi po ito madali. Bakit? Kasi ang vision, merong tayong gagawin. Kaya nga po sabi, ang vision, ang Born Again Pilipinas ay hindi lang sinisigaw, hindi lang po siya dinidisplay, hindi lang po siya pinopost, hindi lang po siya pinagmimitingan, kundi ang vision ay tinatrabaho. Sabihin mo sa katabi mo, tinatrabaho. Amen. Pwede bang tanungin mo siya, kasama ka ba dito? Kasama ka ba dito, kapatid? Amen. I pray that you will be part of it.
Sana hindi ka lang nakaupo na nanunood kung ano ang nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating simbahan. Amen? Ang aking dalangin, po, ay kasama tayo dun sa vision na ito. Bakit? Hindi po madali. Bakit kapag may vision, kaya na nabanggit ko kanina, papanalangin mo to. Kailangan ng intense prayer. Kailangan ng malalim na panalangin. Amen. Hihilingin mo sa Diyos yan. Amen. Ang vision. Amen. Ano pa po ang ating gagawin? Amen. Ikaw ay magbibigay. Amen. Hindi ka lang magsiserve, magbibigay ka pa. Amen. Merong nawawala, may nakukuha sa atin. May nawawala sa atin. Bakit? Kasi ang vision magastos. Magastos ang vision. Ito pong church natin, pinatayo, magastos. Amen? Gusto natin ng malamig na lugar, magastos. Gusto natin na may tayong transformer, naka-aircon, magastos. Paano kung magastos, pero hindi tayo nakasupport? Hindi tayo kasama sa nagbibigay, nagtatalim, nagbibigay ng ating tithes and offering. Hindi tayo kasama sa pangitain when it comes to, to finances. Amen? Kaya kung hindi po tayo makasama sa labanan, pero kaya nating tumulong financially, amen, gamitin po natin yung resources natin to advance the kingdom of God. Amen? Kaya po yung early church, ano pong ginawa nila? Amen, doon po sa my verse po, on all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Yung nangangailangan, tinulungan. Yung mga may kakulangan, tinutulungan. Kung ang simbahan ay may kakulangan, tinutulungan. Amen po, kasi mayroon pong vision. Sabi mo sa katabi mo, vision. Amen, the church has a vision. At tayo po, ako din po ay gustong-gusto ko na magka-aircon po tayo, magka-transformer tayo. Iniiyak ko palagi ito sa Panginoon. Lord, sabi ko, ang hirap mag-preach, ang hirap makinig, makapag-focus, makapag-concentrate ng napakainit sa lugar. I'll always pray about it. And sabi ko, yung mga tao, ang tagal nating pinopost, yung kailangan natin, ang bira yun pa rin. For how many months? Iilan pa rin ang nagre-response. Out of 500 people attending the church, only 69 will commit to pledge. Only 69. Yung iba, hindi pa itutuloy yan, napasubo lang. Only 69. Wow, we want the best. Kaya sabi ko, Lord, Panginoon, ipadaan mo, pwede bang ipadaan mo sa mga faithful? Ipadaan mo doon sa may mga puso sa'yo, Panginoon. Yung may mga puso na kapag dumating ang pagpapala, ibabahagi ko sa pag-advance ng iyong kingdom. Kasi yung simbahan ay may vision, ay malaki ang vision ng church na ito. And if I have that resources, I want to become a channel of blessing. Meron pong ganun eh. Amen? Hallelujah. At ano pa ba ang gagawin ng vision sa atin? May prayer, may giving, may evangelism. Mga kaluluwa ka, mahahayo ka kahapon, nakaka-bless mo yung mga katatayan, pagod pa galing ng Baguio, pagod pa galing ng biyahe, pero dahil kailangang humayo. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kahit iilan lang. Amen. Ang dami ng katatayan, parang aapat lang ang humayo. Pero salamat dahil may mga humahayo. Kasi yung iba ayaw na gawin yan, mahihiya eh. Maaabala ka dyan eh. May trabaho ako, may gawain ako, may pamilya ako. Aabalahin ka ng vision. Aabalahin ka. Kung hindi ka, wala kang puso sa Diyos, wala kang puso sa kaluluwa, you are not part of this. You are not part of this. Amen? Evangelism. Ano pang gagawin para mangyari ang vision? Magme-make disciple tayo. Magme-make disciple. Merong ganito eh. Grabe, magbibigay ka na, mananalangin ka na, mag-i-evangelize ka na, magdi-disciple ka pa. Kaya po huwag tayong titigil hanggat marating po ang vision ng simbahan ito. Hanggat po merong mga kaluluwa sa labas ng simbahan na ito na hindi nakakakilala kay Lord, this church will not stop praying. This church will never stop giving. This church will never stop evangelizing. And this church will never stop in making disciples. Amen. Kaya kung titignan po natin, ano ba itong vision na ito? Kapag ang church may vision, amen, equals hard work and sacrifice.
Kaya kung wala ka niyan, kung ikaw ay comfort-driven follower lang, you are not part of this, wala talaga. Dahil ang vision tinatrabaho. Ang vision, hindi ka lang nakikisigaw, nakikipost sa Facebook, nakikishare sa Facebook, kundi ang vision, ito po ay merong hard work and sacrifice. Vision equals hard work and sacrifice. Kaya po iilan lang ang sumasama. Iilan lang ang lulusog. Bakit? Kasi ayaw ng hard work at sacrifice. Ayaw ng hard work, ayaw ng sacrifice. Amen. Pero alam niyo po, salamat po. Bakit? Kasi marami pa rin po sa ating simbahan ang may pakialam sa vision. Amen. At alam niyo po, dito po natin napatunayan na ang Church of God Subic ay hindi lang pang Subic. Amen. Bakit po? Kasi po ito po yung ating mga volunteers. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Amen. When we go to the Baguio Forward Convention, we have more than 50 plus volunteers. Amen. Ang hirap po niyan, gagastos ka dyan, mapupuyat ka dyan, mauuna ka dyan. Yung time mo kukunin dyan. Kaya po salamat po sa mga volunteers natin, sa mga nag-usher, sa mga media, sa mga dancers. Amen. Sa mga hosts natin. Amen. Sa mga marshal natin, maraming salamat po. Amen. Kila Sister Mai, Sister Mai, grabe, na-high blood pa yan, tumaas ang BP, yung asawa, dumating, nawala na ng time sa asawa, ang bihira. May vision May vision, nakikisigaw na rin tayo sa Born Again MMR. Hindi na lang sandales ang sinisigaw natin. Amen? Si Brother Jeff Pambira, negative 1 pa lang ando doon, maglilip ng 5 araw, galing pa sa sakit. Yung linggo nakita ko, sabi ko, magme-medic ba to? Kasi mukhang may nararamdaman. Pero ginawa ng the best. Amen. Marami po natulungan ng mga workers, mga na umaten po doon. Amen. Dahil po meron po tayong medical team doon. Amen. Pwede ba tayo palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga ushers, sa marshals po natin, sa mga dancers. Napakarami po, na willing mag-sacrifice para sa vision. Because vision equals hard work and sacrifice. Amen? Kaya hindi man po kayo mapayaran, kayo man po ang laging nag-aabono. Amen? Meron pong word ng Lord sa inyo. Ano po yung word ng Lord sa inyo? Sa atin ito po, sabi niya, for God is not unjust. He will not forget how hard you work for Him. Amen? And how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Ano sabi ng Lord? Hindi niya nakakalimutan yung ginawa mo para sa Kanya. Hindi niya nakakalimutan yung effort mo, yung hard work mo, yung sacrifices mo, yung pagbibigay mo, yung pagkikare mo sa mga mananampalataya. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Ang Diyos ay may balik. Amen. Doon po sa mga tao na yan. Amen. Kaya po, salamat po sa mga nag-move forward. Salamat po sa mga nag-move forward. Amen? And I believe, tayo po ay sasama rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sama na tayo. Sama na tayo. Amen? Sama na tayo. Dito tayo pupunta. Amen? Hindi tayo uupo, hindi tayo manunood lang, hindi tayo walang gagawin. Amen? Kasama tayo, part tayo dito. Amen? Because, kaya po lang binanggit niya sa salitang yan, I believe sa mga nag-move forward. Amen? Ito po ang word ng Lord sa inyo. Amen? There is a reward when you move forward. Amen. There is a reward when you move forward. Those people who move forward, amen, ang Diyos ang magbabalik po sa atin. Ang Diyos ang magbubuhos po sa atin. Amen. Ang Diyos ang magre-reward po sa atin. Amen po ba yun? Kaya po ngayon pong umagang ito, let's move forward. Sama na po tayo dito. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, are you ready to move forward? Amen. Are you ready? Pwede mo ba tayo lahat na tumayo? Kami all stand up today. Hallelujah. Praise your name, Lord God.
we lift up our hands to the Lord today. Hallelujah. Lord, we want to move forward, Panginoon. We want to burn for you, God. Panginoon, dito pa yung mga anak ko, Lord God. Lord, maaaring nawala kami. Maaring nawala kami, maaring nadapa kami, maaring huminto kami, Panginoong Diyos. But Lord, today, O Lord God, we will move forward for you, Lord God. Papalik kami, sasama kami. Panginoon, Lord, ay iba sa amin, baka tumigil, na-offend, na-discourage, Panginoon, nasaktan. Panginoon, napahinto kami sa paglilingkod sa iyo, pakinawala kami, Panginoon. But Lord, today, O Lord God, pabalik kami, Panginoong Diyos. Pabalik kami knowing that you are the one we are serving, O Lord God. Ikaw po ang aming pinaglilingkuran, Panginoong Diyos. Kaya today, just lift up your hands to God as we sing this song for the Lord today. If the altar's where you meet us, take me there. What you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be your living sacrifice for you. The refiner, I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Lord, your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be your living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you decide. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Hallelujah. My hands purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. In my ear, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. In my life, as a sacrifice. I wanna burn. Oh, hallelujah, hallelujah. Only clean my hands. Purify my heart, I wanna burn for you. only for you. Take my life. As a sacrifice. I wanna
as a sacrifice. I wanna burn for you. Only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you. Only for you. So take My life. as a sacrifice. I wanna burn for you. Only for you. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, he's my life. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, clean my Purify my heart. Come on, sing it out. I will take my life. Take my life. Yes, Lord. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, clean my hands. Hallelujah. Purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my Yes, God. life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, Hallelujah. purify my Yes, God. heart. We want to burn I for you. wanna burn for you, Oh, hallelujah. only for you. Hallelujah. Panginoon, as we move forward, Panginoon, sana po ito po yung aming maging focus, O Lord God. Yung pundasyon ng aming pananampalataya, O Lord God. Para ano man ang bagyo, ano man ang pagsubok, ano man, Panginoon, ang i-offer ng mundo sa amin, kaya namin tumayo sa iyong salita, Panginoon. And Lord, I pray, God, that each and every one of us will have this fervency, yung fire. Yung lagi kaming on fire sa iyo, Panginoon. Hindi kami nanlalamig, Panginoon. At Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon. Bilang mga anak mo, we are part of the vision, O Lord God. We want to focus on the future. Kaya, Panginoon, tulong kami. May gagawin kami. Magmananalangin kami. Magbibigay kami. Mag-i-evangelize kami. Magdi-disciple kami, Panginoon Diyos. Para mangyari yung pangitain mo. Kaya, Lord, salamat po
Dahil I believe this church is a missional church, O Lord God. May mission, may vision, may ginagawa. Panginoon, marami ang kaluluwa ang nabuborn again. Marami ang kaluluwa, Panginoon, na makakakilala sa iyo, Panginoon. You are going to use this church mightily for your glory and honor alone, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. Thank you for your word. Thank you for your presence today, O Lord God. Thank you, God, for your love, O Lord, that we experience today, O Lord God. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, pwede po tayo.